may issue pa rin dyan sa Senado Kasi ang Senate Blue Ribbon Committee raw ang dapat nag-iimbestiga at hindi Health Committee ng Senado. No? Papasok na po ang Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa pagsasabwatan umano ng mga doktor at ng isang pharmaceutical company doon sa pag-i-issue po na reseta para sa gamot at supplements. Sabi ho ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na pagkasunduan sa caucus ng mga senador na italaga ang Blue Ribbon na siyang mag-iimbestiga nito. Pinag-uusapan ito sa caucus matapos questionin ni Senator Pia Cayetano, chairperson po ng Blue Ribbon Committee, yung pagsasagawa ng pagdinig ukol dito ng Senate Committee on Health na pinamumunuan po ni Senator Christopher Bongo. Sa plenary session ng Senado noong Martes ng gabi, ginit po ni Senator Pia na pag-aralan ang jurisdiksyon sa pagsisiyasat dito dahil kasali sa usapin yung mga ahensya ng gobyerno, Department of Health, Food and Drug Administration, Professional Regulation Commission, pati na ang ospital ng gobyerno na Philippine Heart Center. Kasi karamihan daw sa mga incorporator sa Heart Center, taga-Heart Center, no ha? Tsaka yung kanilang opisina, halos sa likod lang ng Heart Center. No? Kinwestiyon din ni Senator Jingo Estrada ang pagsasagawa ng pagdinig dito ng Health Committee nung Martes, samantalang hindi pa umano nare-refer sa anumang komite ang privilege speeches ukol po sa kontrobersiya. Ang katwiran na ni Senator Bongo, moto proprio yung ginawa naming pagdinig at pagpapatawag sa mga opisyal ng pharmaceutical company. Nasa linya natin si Senator Raffy Tulfo. Senador, si Joel, si Lala po ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Good morning po, Sir Joel. Ma'am Lala, magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-panood at taga-pakinig. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Initially, may nakita ba kayong parang multi-level practice na ginagawa po ng Belkins sa inyong ginawang pagtatanong sa Senate hearing? Base po sa mga ebidensyang meron kaming hawak at yan po ipinasa ko na sa Committee Chair kay Senator Bongo, meron po talaga but we have to continue investigating. Dahil hindi pa naman po kompleto talaga yung mga ebidensyang meron para madidiin talagang at masasabing yes na yes, there's such a thing as multi-level marketing sa nangyari ngayon sa medical field. Kung meron kayo nakitang multi-level marketing, masama ho ba yun, Senador? Of course, masama po yun. In fact, tinanong ko po yan yung PRC during that hearing. Sa ngayon, sabi niya, yes, there's a conflict of interest. In fact, even Secretary Ted Herbosa himself, when I asked him that question, sabi niya, yes, there's a conflict of interest, unethical, kung walang nangyaring full disclosure mula doon sa mga doktor na involved sa multi-level marketing o mga doktor na investors sa mga pharmaceutical companies. Okay. Senator, kinwestiyon na rin po doon sa pagdinig yung Zurex Drugstore na may doktor din po ang may-ari, di ba? So conflict of interest din. Siguro para sa kaalaman at edukasyon din nating lahat, kapag ganyan, paano ho ba yung proseso para makakuha ka ng permit, para makapagpatayo ka, sino yung may-ari, paano ho ba yun? So ibig sabihin maraming sangay ng gobyerno rin ang maaaring questionin dito sa issue na to, Senador? Well, yung mga iba't ibang sangay ng gobyerno na kinukunan po ng permit tulad ng BPLO, tulad ng SEC o DTI for that matter, wala po nakikita masama na kasi sa kanila administrative lamang kaya nag-apply sa ng permit o lisensya yung isang doktor na gusto magkaroon ng kumpanya o pharmaceutical company o laboratory, approve nila yan pag nakita ng legit at may kakayahan naman talaga para magpatayo ng ganung klaseng establishmento. However, it's up to the doctor kung sa tingin niya ay tama ba yung ginagawa niya, engaging himself in that kind of business without the proper disclosure. Kaya nga po yung FDA at saka yung DOH nagpalabas na po ng Department Order na dapat magkaroon ng disclosure ng sino man doktor na involved sa ganung klaseng practice. Okay. Or negosyo. Yes. Okay. Kung meron siyang negosyo na bordering to conflict of interest. So na-disclose ho ba yung sa Zurex properly? As far as I know, no, wala pong full disclosure pang nangyayari sa Zurex and even doon sa Belkins. Kasi nakakatawa nga even ASEC Albert Domingo, spokesperson ng DOH, napapataas daw ang kilay nila, maging si DOH Secretary Ted Herbosa, dahil nung tinanong yung Belkins kung yung mga investor ba doon, kasama sa mga investors sa Belkins, ay nagkaroon ba silang full disclosure sa FDA about their involvement dyan sa Belkins. Alam mo ang sagot ni Dr. Go, sabi niya, partial pa lang. Bakit partial pa lang?
dapat sa umpisa pa lamang, full disclosure ka na agad, magtatayo ka ng negosyo, hindi po sinasabi doon sa papel kung sino-sino mga partners, kung sino-sino mga doctors na involved. Okay. Unethical daw. Well, sinasabi nyo, nakikita nyo na medyo unethical to. Merong conflict of interest kapag ang doktor ay nag-invest sa negosyong related sa healthcare industry. Bakit daw yung mga engineer, yung mga abogado, yung mga nasa police, yung nasa serbisyong militar, may negosyo rin pong sa kanilang mga respective fields. Yung iba, alala, nagtatayo pa ng mga security agencies, di ba? Di naman daw kine-question. Bakit yung mga doktor kay-questionin, Senador? Alam mo, Sir Joel, napakagandang tanong yan. Salamat po at tinanong yan. Kasi nga po, iba naman yung profesyon ng doktor at profesyon ng, say, engineer o architect. Kasi the doctor is the authority when it comes to health of the patient. So, ang tinitingalayan ng pasyente na siya ay ang otoridad para sa kapakanan ng kanyang kalusugan. So, kung anong ireseta ng doktor, susundin ng pasyente yan. Bibili ng pasyente yan. Nakapikit. Kasi para sa kanya, dito ako gagaling. So kung pwedeng abusuhin ng doktor, yung kanyang otoridad over the patient, na sa tingin kasi ng doktor, para gumaling yung pasyente, pero wag ka, yung pala, dahil may conflict of interest, yung pala kasi mistake ang doktor doon sa pagreseta niya. Halimbawa, si Dr. A, nagmamayari siya ng isang clinical laboratory. So mag-i-issue siya ngayon, magreseta siya ngayon sa pasyente ng para sa mga lab exams. Now, si pasyente, of course, inireseta ng doktor, pupunta siya doon sa laboratorio na itinuro ni doktor na doon siya magpapalab exam. Na wag ka, si doktor pala magmamayari, na later on malalaman natin na hindi naman pala talaga kailangan ng pasyente yung mga lab exams na nireseta ni doktor. Pero susundin ng pasyente yun. Okay. Doon kakaroon talaga ng conflict. Okay. Meron pa isang puna, Senador. Magandang masagot nyo na rin po ito. No? Hindi raw maganda naging treatment po na Senado doon sa mga doktor. Kagaya daw po ni Dr. Go. Yung CEO daw ng Belkens, Mr. lang. Ang tawag, hindi daw doktor. Natatawa kayo? Kasi nga po, kung ano yung nakalagay sa nameplate ng resource person, yun po yung i-address namin. In the case of Dr. Go, ang nakalagay lang kasi doon, Mr. Pero later on, nung madeklara niya at natanong siya kung siya ba isang doktor, sinabi niya, yes, I'm a doctor. Then, ang mga susunod na pag-address sa kanya ay doktor na. Even myself, nung sa mga taga-PRC, I was addressing members of the PRC who were there as Mr. and Ma'am. Pero nung tinanong ko, kayo ba'y doktor? At sinabi nung resource person ng PRC na doktor siya, yung sa mga succeeding na mga pag-address ko doon sa kanila, doktor ng tawag ko. Oo. Senator, gusto ko lang kung tanong, malaman yung inyong opinion dito. Kasi yung Philippine Medical Association of Code of Ethics, sabi pwede naman pong tumanggap yung mga doktor ng regalo. Pero nakalagay po sa Article 6 ay reasonable lang daw na value. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang reasonable value na pwedeng ibigay ng mga health product companies? Kung para sa akin, siguro pwede magbigay ng prutas, pwede magbigay ng panyo, mga ganun. Pero ang pagpapaaral o pag-hold ng seminar sa mga doktor, hindi na po ba yun reasonable para sa inyo, Senador? Dito sa atin, sabi ng DOH, in fact, kanina na-monitor ko lang si ASEC Albert Domingo, at nasabi rin sa hearing ni Secretary Ted Barbosa, kung ito ay parang educational grant para ma-enhance yung knowledge ng doktor sa isang field, tulad ng sa isang cardiologist about cardiology, ang pag-uusapan, ang seminar, wala nang nakita masama doon. Basta minimal lang daw, halimbawa transportation at accommodation hotel. Pero para sa akin, hindi dapat we should have a law na ipagbabawal yan. Kasi sa Amerika, bawal yan pati yung CME, tingin nyo bawal, Senador. Yung continuing medical education, yung CMEs po na tinatawag, tingin nyo dapat hindi ho ginagawa yon? Bakit ka mo hindi dapat? Kasi mismo mga doktor nagsabi sa akin yan. Ito, Sir Joel and Ma'am Lala, napakarami magagaling na doktor, mababait na doktor, and true to their profession. Pero ito yung mga mababait na doktor, ang mismo nagsusumbong sa amin, sa akin, because they want to police their ranks, because they want to clean the medical field. Ito ang kasabihan sa lahat ng organisasyon, meron talaga mga tinatawag na bad egg. So ito mga bad egg, ito yung gustong ma-read out, ito mga doktor nagsusumbong sa amin para malinis yung kanilang hanay. So para sa akin, kasi nga naman, kung gusto mo mag-aral, mag-seminar para mapaganda pa yung kaalaman sa yung field,
gumastos ka ng sarili mo. Wala kang dapat utang na loob. Kasi in this case, kung pinapaaral ng isang pharmaceutical company, siyang gumagastos para sa pag-aaral mo, magkakaroon ka ng utang na loob, lalo tayong mga Pilipino. Meron tayong tinatawag na magaling tayo tumanaw ng utang na loob. There's that big tendency na pag ikaw ay nakapag-graduate na doon sa pinapaaral sa iyo, pinapaseminar sa iyo, ang ireseta mo, yung mga gamot ng kumpanya na nagpaaral sa iyo. Nag-scholarship, nagbigay ng scholarship grants. Diba? Okay, itong Belkens kasi halos lahat ng incorporator puros mga doktor. Ano pagkakaiba nito, Senador, doon sa mga ospital na pag-aari din po at pinatatakbo po ng mga doktor? Tingin nyo may ethical issues din po doon? Nung ospital na pagpapatakbo ng doktor, wala po ako nakikitang masama doon. Siyempre, alam mo naman, ospital, papatakbuhin po ng architecture. Arkitekto. ng engineer. Kendo. Tama lang po, ospital, doktor yung magpapatakbo kasi yun doon sila nakalinya. Sila ang expert when it comes to treating patients. Pero kapag ang isang doktor nagmamay-ari na ng isang clinical laboratory, nag-aari ng pharmaceutical company, ibang usapan na yun. It's a different ballgame. Okay. Ito na lang siguro, ano initially nakikita nyo? Kasi sinabi ni Lala, mukhang meron kinakailang amyandahan doon sa generics law. Pero sa mga existing laws natin, Senador, ano nakikita nyong pwedeng amyandahan dahil lumabas itong isyong ito? Yun nga po, meron nga tayo actually na batas na dapat ang isang doktor pag nagreseta ng gamot, nandun yung brand name ng gamot at nandun yung katapat na generic. Maraming doktor na hindi gumagawa niya at masaklap pa. May mga doktor na kapag nagreseta sila, ito na nga, involved sa MLM, ang reseta nila yung gamot na kung saan sila ay miyembro o dili kaya kung saan sila investor. I'll give you an example. Siguro nakakarinig na kayo ng ganito o baka makarelate kayo because ako nakarelate na. Pupunta ka sa isang clinic. Pagdating mo doon sa isang clinic, magpapacheck up ka sa doktor. Sabi ng doktor, ito ang kailangan mong inumin na gamot para gumaling ka. And then paglabas mo, sasabihin nung yung clerk doon sa clinic, sige, meron kaming gamot na nireseta ni doktor. Kukuha siya doon sa cabinet niya. Ito, bibigyan, ilalatag agad yung mga nakareseta doon ng mga gamot. Bibilin mo yun kasi nandun na mismo sa clinic, naka-stock na eh. Yun yung sinasabi natin. Isa sa mga conflict of interest yan. Siguro nakaranas na kayo niyan. Pero ako, ilang beses na ako nakaranas niyan. Na paglabas ko ng kwarto ni doktor, doon mismo yung clerk, yun, babasahin yung reseta sa harap ko and then ilalapag na agad yung mga gamot na bibiling ko right there and then, babayaran ko. Na kahit mas mahal, bibiling ko. Ano bang alam ko kung mas mahal ba yung mas mura? Siyempre, wala na akong pagkakataon na pumunta sa butika because doon mismo, nilatagan na ako ng mga gamot na kailangan kong bayaran. Oo, pero Senator Raffy, baka dapat silipin nyo rin na meron kaming texter dito, pati pala sa mga drugstore, sa mga pharmaceutical, ang mga pharmacist. Daw po Yung, di ba tatanungin mo, generic yung nakalagay, ano po bang maganda? Sila din pala kung ano yung mabenta. Meron din daw silang rebate. May rebate din pala doon, Senador. Kanino ba kami magtatanong? So lumalawak yung gagawing investigasyon po ninyo. Kung kaming mga bibili ng gamot, tayo. Tama po kayo dyan, Ma'am Lala. Ang tawag niya na switching. Halimbawa, in fact, kami may experience niyan nung buhay pa yung mother-in-law ko. So, meron kaming utusan. Pagdating doon, sasabihin doon sa inutusan, wala kaming gamot nito. Pero ito, ganun din ang bisa. Ito yung dapat mong bilhin. Na yung itinuro ay hindi generic. From generic, itinaas siya sa branded name. So, syempre, tatawag. So, napamahal pa kayo. Pamahal pa. Tatawag. Wala ra po ate. Itong gamot na ito. Pero itong gamot na ito, pero mas mahal. Di sasabihin namin, sige, kumo na lang yan. Kailangan na ng mother-in-law ko. So, ganun nangyayari yan. May tinatawag switching. Hindi naman lahat, pero there are times na napapabalita na mismo mga pharmacies, medyo friendship din itong mga kumpanya ng lalawak ang investigasyon nyo dito, no? Okay. Pero may issue tuloy doon sa kanino bang komite ang nag-iimbestiga. Mukhang may mga nagre-reklamo dapat daw sa Blue Ribbon Committee po yan. Ano ba ang punto de vista ninyo dyan, Senador? Napag-usapan na po namin sa plenaryo, wala naman daw po masama doon. Kung tutusin, sinabi na ni Senator Mig Subir at sa kanil Majority Floor Leader Senator Villanueva, nagboto proprio kasi si Senator Bongo matapos mag-privilege speech kami ni Senator Jingo Estrada, nagpa-imbita agad siya ng mga resource persons. Kasi even before the privilege speech ko, meron pa mga previous hearings na natalakay ko na yan, kaya naging prepare na Senator Bongo and then the day after the second, yung nagkaroon ng privilege speech, nandun agad yung mga resource person. However,
usually after privilege speech, in-assign yan sa committee. Pwedeng ribbon or kung ano mang committee ang nababagay na para dinggin yung privilege speech na yon. In that case, yun nga, may mga pumalag, bakit daw agad-agad kinabukasan, nagkaroon agad ng hearing si Senator Bongo. Pero natalakay na yon, walang nakikitang violation doon ang Senado. Oh, Okay. Senator, moving forward, kailangan tayo magbalangkas ng batas para maiwasan yung mga ganitong problema. May nabanggit kayo ng Stark Law. I-a-adapt ba natin ito kung sakali, yung ganitong forma? Exactly. That's the reason bakit tayo nagkakaroon ng ganitong hearing, para mapag-aralan, tingnan kung ano yung nababagay na batas dito sa Pilipinas nang sa gayon maiwasan itong mga problema pinag-usapan natin ngayon. Yung Stark Law, napakaganda yan sa Amerika at talagang susunod yan at meron talagang criminal liability ang mga doktor na nagbabiolate. Sa atin wala eh. Wala. So dapat magkakaroon tayo ng at least katumbas ng Stark Law o dili man at least kalapit niyan. Nang sa gayon, magiging maingat na yung mga doktor natin at mapuprotektahan na yung kapakanan ng mga pasyente. Hindi naman kalusugan ng mga pasyente, kundi yung bulsa ng mga pasyente. Okay. O sige, abangan namin yung mga development. Kung magkakaroon ng susunod na hearing, kung meron man, malamang Blue Ribbon na ang duminig nito. No? Senador, salamat sa oras mo. Salamat Mag-ingat po. ka. Thank you. Salamat po Sir Joel, Ma'am Lala. Thank you very much po. Thank you po. Si Senador Raffy Tulfo, mga kapuso.